Komento ni Lebron matapos ang laro, parang inuutusan na rin si Pelinka na gumawa ng trade. Warriors, naglabas ng frustration si Curry. Hindi kami nabubuo bilang may kakayahang mag-comeback. Ito raw ang solusyon ni Steph. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original top brand watches, mabibili lamang sa halagang 1,100? I-click lang ang link sa comment section. Hindi na kumpleto ng Los Angeles Lakers ang pinakamalaking comeback nila ngayong season. Natalo sila sa Houston Rockets sa score na 115-119. Matapos bumangon mula sa 22 points deficit in the first half of the game, umabot ang Lakers sa isang possession ng tagumpay sa clutch time, ngunit isang sablay na inbounds play ang nag-sealed ng kanilang pagkatalo. Napansin ni LeBron James na magko-commit ng turnover si Max Christie sa inbound kaya tinangkang mag-timeout bago mailabas ng gwardya ang bola. Isang tawag na hindi napansin ng mga referee. Nagbigay si LeBron ng kanyang saloobin ukol sa mahalagang tawag na iyon sa post-match interview. Naniniwala siyang dapat na naitawag ang timeout, ngunit hindi niya isinisi ang pagkatalo sa missed call. Sigurado ako, kaya ako nag-time out dahil nakita kong mali na ang mangyayari. Maganda ang depensa nila, na-cover nila lahat. Nakita ko si Fred na pinahirapan ang tao ko, kaya't nag-time out ako habang hawak pa ni Max ang bola. Hindi ito na itawag pero nangyayari iyon, hindi ka natatalo dahil lang doon. Mas critical si LeBron sa rebounding efforts ng Lakers na itinuturing niyang tunay na dahilan ng pagkatalo. Napakaraming second chance points ang ibinigay namin. Ang offensive rebounds ang sumira sa amin. Alam naming malalaki ang team nila. Alam naming lahat sila ay sumasagasa at nagbibigay ng pressure, lalo na sa point of attack kina Fred VanVleet at Jalen Green. Alam naming magkakaroon ng open bodies dahil sa pressure nila, hindi lang sa ball handler kundi pati sa mga big man gaya ni Sengun or Steven Adams na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakbo ng libre. Ang effort at energy ni Thompson Twin ay kamangha-mangha, pero kapag nagbigay ka ng 18 offensive rebounds at 26 na second chance points, mahirap manalo sa road. Maganda ang ginawa namin sa hindi pag-turnover ng bola laban sa isang scrappy team na mahilig sa pass deflections, pero hindi namin nabigyan ng sarili namin ng sapat na pagkakataon sa opensa dahil sa dami ng second chance points na ibinigay namin. Ginawa ni LeBron ang lahat ng makakaya niya. Nagtala siya ng near triple-double na may 21 puntos, 13 rebounds at 9 na assists. Naitay niya si Anthony Davis sa may pinakamaraming rebounds sa Lakers, ngunit ang buong koponan ay hindi nakatugma sa agresyon ng Rockets sa boards. Ang larong ito ay muling nagpakita ng pangangailangan ng Lakers para sa isang malaking rebounding presence na makakatulong kay Anthony Davis, lalo na't sinira sila ng Rockets sa boards ngayong araw, bagay na inaddress ni LeBron na nangangailangan pa rin sila ng sukat. Maraming team sa West ang may mas malalakas na frontcourt na maaaring magpahirap sa Lakers sa mga matchup. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, inantay ng Golden State Warriors ang ika-35 laro ng 2024-25 NBA season para sa unang salpukan nila laban sa kanilang Northern California rivals, ngunit nauwi ito sa nakakahiya at malupit na pagkatalo sa Sacramento Kings nitong Lunes sa Chase Center. Sa buong laro, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng Warriors na manguna kahit pa wala ang star point guard ng Kings na si De'Aaron Fox. Sa ikalawang sunod na laro sa back-to-back schedule, naging kalaban ng Warriors ang sarili nila. Pinangunahan ng 5 turnovers ni Draymond Green at 4 ni Steph Curry. Bawat starter ng Warriors ay may naitalang turnover. Si Dennis Schroeder lamang ang nag-iisang manlalaro ng Warriors na hindi nagkaroon ng multiple turnovers. Si Curry ang nanguna sa score na may 26 na puntos sa loob ng 30 minuto sa 12 shooting lamang. Nakapagtala siya ng 8 baskets at 7 rebounds, ngunit walang naitalang assist. Sa unang posisyon pa lang ng bola, agad nang nagkaroon ng turnover ang Warriors. At ito ang naging tema ng buong unang quarter at halos ng buong laro. Kapag maayos ang galaw ng bola, mahirap talunin ng Warriors. Ngunit kapag pabaya sila, kahit isang struggling na team tulad ng Kings ay kayang talunin sila. Mula pa lang sa umpisa, halatang magiging magulo ang opensa ng Warriors. Umabot sa 8 turnovers ang Warriors sa unang quarter pa lamang at 3 assists lang ang naitala nila. Ginamit ng Kings ang mga turnovers na ito para makapagtala ng 11 puntos na nagbigay sa kanila ng 15-point lead matapos ang unang 12 minuto. Nang magsimula ang ikalawang quarter, nagsimulang gumanda ang galaw ng bola para sa home team, ngunit hindi ito nagtagal. Bukod sa turnovers, nanghina rin sila sa depensa.
Kung sa loob ng paint, sa 3-point range o sa transition man, walang makapigil ang Warriors sa opensa ng Kings. Umiskor ang Kings ng 36 na punto sa unang quarter at 39 sa ikalawa na naglagay sa Warriors sa 24-point deficit in halftime. Pangatlong beses ngayong season na pinayagan ng Warriors ang kalaban na umiskor ng 70 o higit pa sa first half at natalo sila sa lahat ng tatlong larong ito. Paglabas mula sa halftime, umiskor ang Kings ng 30 puntos sa third quarter na nagdala na sa kanila sa 105 points game and 30-point lead versus Warriors. Nagtapos ang Kings na may shooting splits na 51.7 from the field, 44.2 from long range, 90.9 in free throw line na denomina ang Warriors sa bawat aspeto ng laro. Sa laro na ito, nasayang ang magandang performance ni Curry. Matapos ang pahinga sa unang laro ng back-to-back, halatang may dagdag na sigla si Curry at sulit ang paghihintay nang siya ay mag-init sa ikalawang quarter. Habang si Keon Ellis ay nakafocus sa bawat galaw ni Curry, nakapagtala ang 36 na taong gulang ng 5 puntos sa unang quarter. Ngunit sa ikalawa, triple ang nagawa niya. Sa quarter na yon, umiskor si Curry ng 15 puntos sa perfect 4 of 4 shooting, kasama ang lahat ng 3 3-point attempts at lahat ng 4 na free throws. 2 4-point plays ang nagawa ni Curry sa quarter, ang pangalawang beses sa kanyang karera na may multiple 4-point plays siya sa isang laro. Ngayon, may 3 4-point plays na si Curry ngayong season at 68 sa kanyang karera. Ito rin ang ikapitong pagkakataon ngayong season na umiskor si Curry ng hindi bababa sa 20 puntos sa isang half. Ngunit kahit ganoon, natalo pa rin ang Warriors. Karaniwang positibo kapag naipapahinga ni Coach Steve Kerr si Curry sa buong ika-4 na quarter. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Nagtapos ang laro ni Curry pagkatapos ng 3 quarter dahil wala ng pag-asang makahabol ang Warriors. Ngayong season, ang Warriors ay may record na 10-8 kapag umiskor si Curry ng 20 o higit pa. Matapos ang laro, naging tapat si Curry sa pag-amin na ang Warriors ngayon ay hindi nakabuo ng istruktura upang makabalik mula sa malalaking deficit tulad ng naranasan nila ngayong araw. Kapag tumingin ka sa scoreboard at double-digit na agad ang lead bago pa ang unang timeout at 36-21 deficit, 36-21 deficit. Hindi talaga kami binubuo para magkaroon ng ganong klaseng comeback, sabi ni Curry. Hindi pa namin na ipapakita ang kakayahang bumalik. At isa itong bagay na ayaw mong mapuntahan, lalo na't nasa back-to-back na laro ka. Sana ay mas maganda ang simula namin para mabigyan ang sarili namin ng pagkakataon. Mahirap isipin na ang isang team na may Curry ay kulang sa firepower upang makahabol mula sa malalaking deficit. Lalo't kilala ang star point guard bilang isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan ng NBA. Siyempre, kailangang iwasan ng Warriors ang maiwan sa punto sa unang quarter pa lamang upang hindi kailanganing mahirapan. Gayunpaman, mahirap pakinggan mula sa leader ng team na aminadong hindi sila handang lumaban mula sa malalaking kalamangan ng kalaban. Sino dapat ang i-trade sa deadline? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.